Alas 12 na po na tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, dapat ba makialam ang mga magulang sa pera ng anak kahit legal age na ito? Isa-isang tanong na madalas na lumalabas, lalo na ngayon sa social media. Una sa lahat po, kailangan malaman po natin na napakahalaga ng role ng magulang sa pagbibigay ng financial guidance. Mula sa pagkabata, sila nagtuturo na kailangan natin mag-ipon, tamang paggastos, tamang paghawak ng pera. Pero, pag umaabot na sila tinatawag na legal age, dapat naman, syempre, bigyan naman natin silang karapatan na gumawa ng kanilang sariling desisyon. Pero kadalasan, ang tingin pa rin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay parang mga bata pa, kahit sila ay nagkaedad na. Kaya kailangan po instant na control. Ang pwede natin gawin ay magbigay po tayo ng experience-based advice. Ang ibig sabihin po nito, gagamitin po natin ang kanilang karanasan. Oo, ang mga magulang may pinagdaanan na, di ba? Pwede natin ikwento ang iyong pinagdaanan, pero hindi po sa paninermon. Hindi kami katulad ng dati, hindi katulad nyo. Kailangan magbigay po tayo ng positibong pananaw. Pagdating po sa pagtuturo, para maiwasan nilang pagkakamali. Pangalawa, meron din po tinatawag na safety net. Kung sakali lang magkamali ang paghawak ng pera, meron silang safety net na pwedeng dapat mapagsabihan. Oo, na huwag natin kagalitan. Sinabi ko na nga sa iyo Dapat sabihin natin, okay lang, nagkamali ka, anong natutunan mo sa pagkakataon na ito, anong pwede natin gawin para hindi na maulit ito. Kasi kung gusto parati natin ng control, alam nyo, anong mangyayari? Ito ay magdudulot ng tinatawag na dependency. Aasa na lang parati yung anak mo. Tuwing sila ay magde-decide, pwede ba mami? Pwede ba daddy? Wala na silang sariling paninindigan. Minsan, ang sobrang pakikialam din ang nagiging sanhi ng tinatawag na conflict. Yung alitan ng magulang at ng anak. Lalo na magkaiba ang pananaw ng magulang at ng anak. At syempre naman, nagkakaroon ng tinatawag ng sama ng loob. Kaya para maiwasan to, ang tip ko po sa inyo, magkaroon kayo ng bukas na usapan tungkol sa kaperahan. Huwag tayo maging diktador, mga magulang. Salip, magbigay tayo ng payo na talagang galing sa kagandaang kalooban. Hindi sa galit, hindi sa inis, kundi dahil gusto natin para sa kanilang kabutihan. Pangalawa, igalang natin ang desisyon ng ating mga anak pag nasa legal age na sila. Bigyan natin sila ng pagkakataon na magkamali para matuto sila. Kaya ang parating tinatanong ko lang kung sila ay nagkamali. Ito ba ay masisira na talaga ng habang buhay kanilang buhay? Kung hindi, pabayaan nyo sila magkamali kahit alam mo na mali ang kanilang ginagawa. At pangatlo, igalang natin ang desisyon ng ating anak. Bigyan natin ng space para sila ay matuto sa kanilang karanasan. Last but not the least, huling payo, we should offer guidance, not control. Pwedeng mag-suggest, pero ang suggestion ay hindi utos. Sana nakatulong tong video. Tatandaan, habang tumatanda ang ating anak, kailangan din nila matuto sa kanilang karanasan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Dismissed Mayor Alice Guo, pinaniniwalaang nasa Indonesia pa rin matapos madakip at mapauwi ang kanyang kapatid at umano'y business partner. Grupo ni Guo, pinaniniwalaang nag-backdoor, pasaba. Panibagong panghaharas umano ng China, barko ng BFAR na nagpapatrolya sa Pag-asa Island, binuntutan ng Chinese Navy at pinaligiran pa ng helicopter. Barkong huling inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Napistong puro Pilipino halos ang sakay. DFA muling nagpaalala sa mga kababayan nating mandaragat na pwede silang tumanggi sa mga biyahe sa Red Sea. Viral na palengke sa Sorsogon na nagbebenta ng mga pating. Ininspeksyon na ng mga otoridad. At Rosana Roses, ipinakilala na bilang bagong karakter sa FPJ's Batang Quiapo. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ang kaso ng umano'y kinidnap na 20 anyos na babae sa Maynila. Ang dalaga nagawang makatakas at makauwi sa kanyang pamilya. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Pasado hating gabi, kita sa CCTV ang tumatakbong babae sa Kirikada Street sa Maynila. Siya si alias Michelle na 4 na oras na noong pinaghahanap ng kanyang pamilya matapos umanong magsabing may humahabol sa kanya. Panay ang iyak ni Michelle na pinaniniwala ang kinidnap at nagawang makatakas. Bago nito, huli raw nakita si Michelle na sumakay ng tricycle pasado alas 9 ng gabi nitong Huwebes. May kikitain daw siya na isang dating kaklase sa Balot Tondo. Pagdating daw niya doon, naglalakad siya, hindi sumasagot yung kausap niya na pupuntahan niya. So ang nangyari, biglang tumutok daw sa kanya ng kutsilyo. Pinaglalakad daw siya manang mabilis, tas wala na, hindi na niya alam. Posible raw na hinimatay si Michelle at nagising na lamang daw ito na nasa loob na ng isang kwarto. Sabi niya, kinulong daw siya nang hindi daw niya kilala. Sinaktan po ba siya? Hindi ko po alam kasi wala pa po siya nakwento masyado. Nai-report na sa mga pulis ang insidente. Desidido naman ang mga kaanak ni Michelle na mahanap ang salarin para makasuhan. Sa Alabang, Muntinlupa, 2 round kick ang pinatama ng lalaking ito sa isang traffic enforcer Martes ng tanghali. Sa pangalawang sipa, tumalsik pa nga ang sombrero ng enforcer. Nagalit daw ang lalaki nang titikitan na dahil sa disregarding traffic officer. Nagpilit po na makalampas doon habang tumatawid ang mga pedestrian. Na naging sanhi ng peligro syempre sa mga tumatawid. Tinikita ko siya, tapos sabi niya, hindi ka mapag-usapan, bastos ka, bilisan mo. Hanggang ngayon, iniinda pa rin ng traffic enforcer ang pananakit ng katawan mula sa mga suntok at sipa ng rider. Sabi ko, black belter ata to eh. Kasi po nasabi? Sa action pa lang po niya po. Tapos may pasigaw-sigaw pa. Ganun po. Mismong si Mayor Rufy Biazon ang sumugod sa presinto para sermonan ang binansagan nilang boy karate. Alam ko may buhay kang sarili, pero yun na nga dapat nga mas responsable ka dahil may anak ka. Paglilinaw ng rider, pauwi na siya noon sa Quezon City habang angkas ang kanyang misis. Dala lang daw ng init ng panahon at mga problema kaya uminit din ang kanyang ulo. Humingi po ako ng paumanhin, dala lang po ng naging mainit ang ulo ko. Kaya nagawa ko po yun. Pero pinagsisihan ko na po yun. Nilinaw din niya na hindi siya black belter. Sa kabila nito, sinampahan pa rin ng suspect ng mga reklamong direct assault at resistance and disobedience to a person in authority. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Marami ang naaalarma sa nag-viral na larawan ng mga white-tip reef shark at sea rays na ibinibenta sa palengke sa Matnog, Sorsogon. Dahil dito agad nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa nasabing palengke. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Rowena Brisha Briones, ang tagapagsalita ng BFAR Bicol. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Ma'am, kumusta po yung inyong pag-iinspeksyon dito sa public market sa Matnog? May mga nahuli ho ba kayo nagbebenta nga ng pating at sea rays? Yes po, we have conducted a market inspection and validation po following the viral post doon sa Matnog Market on August 19. And unfortunately, pagdating ng aming team ay abandoned na po yung area, no? But the investigation is still ongoing and confirmed po na nagbebenta ng mga pating doon sa area ng Matnog Market. Although, let me clarify na yung identification po ng mga shark species ay coral cat shark at yung isa naman ay white-tip reef shark. So for the information of everybody, ang coral cat shark po ay hindi nakalista sa protected or endangered species under the Convention on International Trade on Endangered Species or CITES. Samantalang yung white-tip reef shark, siya po ay protektado or endangered na ayon sa CITES and mahigpit na ipinagbabawal ang pagdakip at pagbenta nito. Okay. Mr. Rowena, sabi niyo po ay abandoned na yung pwesto nung nagtitinda. Pero doon sa mga katabi, upon investigation, talagang kinonfirm nila na may ganun nga binibenta. Or isang, yes po. Isang pwesto lang po ba nagbebenta nito or several?
Isang pwesto po. During the validation, isang pwesto. And as I have mentioned, yung pagkakakilanlan ng vendor or ng mangingisda, that's still ongoing po. Okay. Ano po ang pwedeng kaharapin na kaso kung mahuhuli na po itong nagbebenta at maging bumibili ng endangered species, particular po itong white tip reef shark? Yes po, pwede pong maharap sa kaso kapag convicted, 5 to 8 years and may penalty po na 300,000 to 3 million pesos. Okay. Sa isa pong report, lumalabas, Ms. Rowena, na marami sa mga mangingisda po natin, hindi raw alam na endangered ang ilan sa mga nahuhuli nila. Kumusta po ang information campaign na ginagawa ninyo kaugnay dito? Or at least man lang po to educate yung ating pong mga mangingisda? Kasi huli is huli, kita is kita eh. Yes po, tama. Ang BFAR po is conducting massive information campaign para po talagang ma-clarify natin sa ating mga mangingisda na hindi lahat ng shark species ay pwedeng hulihin. There are species na protected and endangered, and yun po yung gagawin natin and ginagawa na natin. We are posting mga IEC materials or posters with the names of the endangered species with their corresponding photos para mas madali din po yung pag-identify nila na base dun sa pagkakakilanlan or nakita nila with their eyes na itong species na to bawal. So wag na nating dakpin or hulihin. So isa pa, ang BFAR po, ang BFAR Bicol has been doing constant monitoring, market inspection, and including yung mga sa landings and yung mga checkpoints. Panghuli na lamang po paalala sa publiko laban po sa panghuhuli, pagbebenta at pagbili ng pating at sea rays. Ang BFAR po patuloy na nagpapaalala sa ating general public na while ang ating conservation ng mga endangered species is not only our ethical responsibility, it's a fundamental necessity para mapangalagaan natin ang balanse ng ating marine ecosystem. So kapag hindi po pamilyar yung pating or yung species ng pating na nahuli through bycatch ng ating mga mangingisda, ini-encourage namin na kapag juvenile pa or baby pa, ibalik sa kanyang natural habitat. At kung hindi sigurado, makipag-ugnayan sa mga local authorities, sa local government unit, or sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maraming salamat po, BFAR Bicol spokesperson Rowena Brisha Briones. Magandang tanghali. Inaapula pa rin ng mga bumbero ang sunog sa natumupok sa isang residential area sa Davao City. Para sa update live na magbabalita si Bril Montalvo. Bril, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, nagtulong-tulong na nga ang mga bumbero at mga residente sa pag-apula ng apoy dito sa Barangay 5A Pag-asa, Bangkerohana, Davao City. Pasado alas 7 ng umaga kanina nang magsimula ang sunog dito. Agad namang rumisponde ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Pero dahil gawa sa light materials ang mga bahay, madali itong kumalat. Hindi naman magkamayaw ang mga residente sa pagsalba sa mga gamit na pwede pa nilang isalba. Ayon sa barangay captain na si Gilbert Mata, 2 purok ang apektado ng sunog. Ito na rin daw ang ika-4 na beses na nasunog ang lugar. Wala namang naiulat na casualty o missing sa insidente. Aabot naman sa 200 kabahayan ang apektado ng sunog at nakituloy muna sa evacuation center ng barangay ang mga apektadong residente. Nagsasagawa na din ng assessment ang Davao City Social Welfare and Development Office para sa tulong na ibibigay ng LGU sa mga residente. Cheryl, sa ngayon ay under control na ang nasabing sunog na umabot nga sa 3rd alarm. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhi at magkano ang damyos ng nasabing sunog. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Paulit-ulit
na inatake ng rebeldeng Houthi ang barkong may sakay ng mga Pinoy na tripulante sa Gulf of Aden sa Yemen. Kaya naman hindi maiwasan ng mga kaanak nila na mag-alala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kuha ito mula sa bulk carrier na SW Northwind Vessel 1, bandang alas 11:30 ng umaga kahapon. Binabaybay ng barko ang Red Sea nang makita ang unti-unting paglapit ng isang unmanned boat sa barko. Hindi maaaninag pero may nakaplanta ritong pampasabog. 21 tripulante ang lula nito, kabilang ang 2 Ukrainian, 2 Indian national at 17 Pinoy. Kanya-kanyang takbong mga sakay pero ilang segundo lang agad din sumabog ang unmanned boat. Ang nasa likod daw nito, mga rebeldeng Houthi. Pang-6 na beses na raw pala itong pambobomba. Ang pinakauna, nangyari noong umaga noong August 21, nang makarating na sa Gulf of Aden sa Yemen ng barko. Sa huling update sa atin ng isa sa Filipino seafarer sakay ng SW Northwind, bandang alas 4 ng madaling araw sa oras natin. Maswerteng walang nasugatan sa kanila, pero napinsala na ang ilang bahagi ng vessel, kaya kinailangan nilang mag-emergency dry dock para kumpunihin ito. Kaya ang ilang kaanak ng mga marino, hindi maiwasang mag-alala. Sobrang kinakabahan kasi during that time hindi namin alam kung ano ang pwede nangyari sa kanila. During call, naririnig namin yung pagsabog. Sa Gwangyang sa South Korea daw nagsimula ang biyahe ng SW Northwind Vessel 1 noong July 29 at patungo sa ng Italy. Ngayon, ang tanging hiling ng mga sakay ng SW Northwind Vessel 1, ligtas silang makaalis at makabalik sa kanilang mga pamilya. For now, mas priority na yung safety ng lahat. Yung agency, tumawag na sila sa amin and nakikipag-coordinate na sila sa ating gobyerno para ma-rescue agad. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Muling nang-harass ang China sa Pag-asa Island. Kung kailan kasi nagpapatrolya ang BFAR doon, saka naman umaligid ang mga Chinese. Magbabalita si Gio Robles. Sa gitna ng maritime patrol ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa Island kahapon, naispata ng isang Chinese Navy helicopter na umaligid. Ito, ilang beses na tayong inikutan ng helicopter ng Chinese Navy. Ayan, habang nagsasagawa tayo ng maritime patrol sa mga Pag-asa Cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Sabi ng BFAR, higit 100 metro ang pinakamababang lipad ng Chinese helicopter mula sa sinasakyan naming barko. Matatandaan na nitong linggo lang nang binuntutan ng Chinese Navy ang barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Sa pag-inspeksyon ng BFAR sa mga sandbar, napansin ang paglawak nito. Kaya hindi isinasantabi na may human intervention. Senyales na posibleng tayuan ito ng artificial island ng China. Naabutan naman ng BFAR sa Pag-asa Island ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño na nasira matapos banggain ng mga barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal nitong Lunes. Ang BRP Cape Engaño may butas sa kanang likod na bahagi ng barko. Mas malaki naman ang butas ng BRP Bagakay. May malaki rin ang UP at gasgas sa bow o nguso nito. Nagkasira-sira rin ang railings ng barko. Sa ngayon, ito na yung malaking butas na iniwan doon sa banggaan ng China Coast Guard vessel dito sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kung makikita ninyo, ayan, tinakpan muna ng trapalay para siguro nga hindi mapasok ng tubig. Sa laki nga ng butas, kasya ang 2 tao rito. Sa kabila niyan, tinuloy pa rin ang misyon na hatiran ng pagkain ng mga sundalo na nakadeploy sa mga islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The mere fact that they were able to deliver the supplies to our Coast Guard personnel in different maritime features just showed how brave and patriotic this Coast Guard personnel.
Sabi ng PCG, posibleng nangangamba ang China na baka hindi na alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, gaya ng ginawa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paulit-ulit namang giit ng PCG, idineploy lang ang barko para pangalagaan ang ating karapatan sa Escoda Shoal. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Susunod, mga kasama ni Alice Guo na pumuslit ng bansa na sina Cassandra Ong at Sheila Guo na iuwi na sa Pilipinas. Pero ang dating alkalde, nasaan na kaya? Libro ni Vice President Sara Duterte na isang kaibigan, pinuna ng ilang children's book publishers na parang hindi naman daw pambata. At mga pambato ng Pilipinas sa Paralympics, agaw eksena ang mga isusuot sa opening ceremony. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Ang pagbabahagi ng kwento at pagbibigay ng mukha sa mga balita ang pangunahing tungkulin ng mga mamamahayag. Sila, pati na ang mga nasa creatives industry ay may layuning iangat ang kamalayan ng mga tao. Kasabay niyan, ang mahalagang ambag para maiangat din ang ekonomiya ng bansa. Yan ang goal na pag-uusapan sa Maki Fiesta, isang media festival na pinangungunahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. It's a celebration, no, na to celebrate yung freedom of expression, celebrate yung democracy, yung paglago ng creative economy dito sa Pilipinas. Why Maki? Kasi ang term nga natin is Maki Collab, Maki Balita, Maki Siyasat. Magtitipon-tipon dito sa UP Diliman, hindi lang ang mga media practitioners at journalists, kundi pati na rin ang mga film directors, vloggers, information officers, content creators, pati na communication students at teachers. Bahagi ng tema ang pagtalakay sa demokrasya at kalayaan, pati na ang mahalagang isyu na kinahaharap ng media sa Pilipinas. Magkakaroon din ng mga breakout sessions at workshops para naman pag-usapan ang ilang topics. Kabilang na ang tamang paggamit ng social media sa panahon ngayon, disaster and risk communication, at paano ba maging epektibong TikToker. We have plenary sessions on various topics from fact-checking to AI, and then how to be more creative in your work. Marami tayong topic na for everyone. Kabilang sa batikang journalist na present sa pagtitipon sina One News anchors Ed Lingao at Robbie Alampay. Naging posible ang pagdiriwang na ito sa pakikipagtulungan ng iba pang organisasyon, ang Probe Media, Fight Media at ang Puma Podcast ni Alampay. Nakipagtulungan din ang ilang miyembro ng MVP Group tulad ng One Meralco Foundation, Maynilad, PLDT Smart Foundation at Metro Pacific Investments. Magtatagal ang Maki Fiesta Media Festival hanggang bukas. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang muka ng balita. Sa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation ang kapatid at umano'y business partner ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na kapwa nadakip sa abroad. Magbabalita si Rainiel Pawid. Nadampot ng mga otoridad sa Indonesia ang kapatid ni Mayor Alice Guo na si Sheila Lial Guo, pati ang sinasabing business partner ng dating alkalde na si Cassandra Leong. Na-corner sila sa Mega Mall Batam Center sa Riau nitong August 20. Sa intelligence data sharing mula sa ibang mga bansa, nag-cruise ship pa Jakarta sina Sheila at Cassandra kasama si Alice Guo. Isang Singaporean national daw ang nag-book ng kanilang hotel pero hindi kasama ang dating alkalde noong maresto ang dalawa. Huwebes ng hapon na iuwi na sila sa Pilipinas. Si Sheila naka-wheelchair nang ilabas sa airport matapos umanong mahilo. Agad silang dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila para sa inquest proceedings. Ayon sa Department of Justice, naharap si Cassandra Leong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Si Sheila Guo naman kakasuhan ng paglabag sa immigration law. Umaga na ngayong Biyernes nang madala sila sa National Bureau of Investigation. Pero ayon sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio,
kung madedetain si Ong, dapat sa House of Representatives kung saan may contempt order sa kanya dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa Pogo-related crimes. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Pero nanindigan si Topacio na wala raw kaugnayan si Ong kay Alice Go. May impormasyon naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na ilang araw na malagi sa Singapore ang dating Bamban Mayor. Sa larawang inilabas ng PAOK, ang babaeng naka-pink na bag daw ay si Go habang nasa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. Kuha raw ang litrato nitong July 21 at papunta raw niyan sa Singapore si Go. Pagkatapos, saka raw sila nag-ferry ni Ong at Sheila Go patungong Indonesia kung saan na nadakip ang dalawa. Inaasahan namang dadalhin sa Senado si Sheila Go sa susunod na linggo, kung saan may arrest order siya sa hindi rin pagsipot sa Senate hearings. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Kasalukuyang nagsasagawa ng joint press conference ang Department of Justice, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation patungkol sa kaso ni dismissed Mayor Alice Go. Maya-maya ihahatid po natin ang latest tungkol dyan. Samantala, usap-usapan pa rin ang umano'y personal na pagnonotaryo ni Go kahit may mga dokumentong nasa labas na siya ng bansa. Pero ano nga ba ang tamang proseso sa pagpapanotaryo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Para maproseso ang mga dokumento, requirement ng ibang establishment ang notaryo. Pero gaano ka kasiguro na legal ang notary mo mismo? Sa kahabaan mula Menjola hanggang Recto Avenue, hindi lang paggawa ng printouts o lanyards at t-shirt ang makikita natin. Hile-hilera rin ang mga nagnonotaryo o ang pagsasertipika ng mga dokumento. Pero nakakapagtaka lang na ang ilan sa mga ito ay mga lames at upuan lang sa daanan. Paano nga ba nagaganap ang notaryo sa lugar na ito? Sabi ng ilan sa mga nakausap natin, may kanya-kanya silang setup. Ang ilan may abogado, ang iba may secretary o associate na hahawak ng pagnonotaryo. Yung notary ko dito is only for yung magagaan lang na documents. Yan lang ang authorized ni attorney sa akin. Yung mga mabibigat, mga deed of sale, extrajudicial, yung mga affidavit of denial, hindi ako pwede yan. Position sa akin is legal assistant secretary ng abogado. Ingat din ako magtatak kahit alam ng abogado. Kasi abogado talaga yon, ma'am, pero hindi siya totally talaga yung nakaano talaga, yung rehistrado. Kadang na po lang dito, ma'am, pero hindi ako yung talagang nagtataryo. Abogado ba tayo? Paano ba yun? Totoo, mayroon wala. Yung totoo, mahal. Yung wala, mura. Nasa 50 pataas ang presyo ng notaryo rito. Depende sa klase at dami ng dokumento. Pero pag tinatanong natin kung nasaan ang mga abogado nila, na-reject tayo nung ilan sa mga sinubukan nating makausap na nagnonotaryo. Ang ilan sa kadahilanan nila, number one, para daw sa security nila. At pangalawa, kino-consider kasi nila na para nag-i-extend lang daw sila ng service dun sa totoong nagnonotaryo. Ayon naman sa isang abogado, mayroong notarial guidelines na ini-issue ang Supreme Court na dapat na sinusunod. Binigyang diin din nito, kailangang personal na haharap ang taong nagpapanotaryo sa abogado para sa identification at verification ng dokumento. Hindi lang basta sa kahit na kanino lang. Dahil nakalagay doon sa attestation ng abogado, before me personally appeared. Pwede ka magkaroon ng sekretarya, pero dapat yung abogado nandoon. Kailangan personal niyang makaharap yung tao. Hindi po pwedeng ibigay sa ibang tao, lalo na hindi abogado, yung obligasyon na suriin yung dokumento. Paano kung patay na pala? No? Patay na pala yung parties na umano ay nagbentahan. O di, falsification yun. Hindi po pwedeng dokumento lang ang dadalhin sa kanya. Hindi rin daw lahat ng abogado ay pwedeng magnotaryo dahil ina-apply pa ito sa executive judges at dadaan sa mabusising proseso. Kaya paalala po sa ating mga kapatid, busisiin kung lisensyado at may abogado ba talaga ang mga notaryong nakikita sa daan. Dahil posible na peking abogado o walang pahintulot ng korte ang mga ito. Pagka ganun, hindi Korte Suprema ang nagpaparusa. No, pulis, kinakasuhan sila. Ano yan? Estafa
usurpation of authority, pagpapanggap, swindling. Niloloko mo yung tao na papanggap ka na meron kang kwalifikasyon pero wala naman. So ito ay kasong krimen. Sa bawat desisyon, mahalaga ang maging madiskarte. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil hindi lahat ng mabilis ay garantisadong legal at ligtas. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Sa puntong ito, magkakausap natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Dana. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am, pakilinaw lamang po yung ilang detalye dito sa pagkakahuli ni Sheila Guo at Cassandra Leong. Ano po yung ginagawa nila sa Mega Mall Batam Center nang mahuli sila noong August 20? May detalye po ba tayo? May information po tayo from Indonesian counterparts natin, Indonesian immigration, that they were apparently parang trying to cross the border. So mukhang may attempt po ito na pag-alis silang dalawa. Kaya nalaman po ng mga immigration authorities na meron po silang attempt. And because they know already through our coordination na may kinakaharap pong kaso itong dalawang ito dito sa Pilipinas, minarapat po nilang arestuhin at ipa-deport po dito. Gaano po katagal yung ginawang paghahanap sa kanila ng mga otoridad sa Indonesia? Nagkataon lang ba ang pagka-aresto sa kanila sa mall o talagang minamanmanan na po nila? Minamanmanan na po ang movement ng grupo ni Alice Guo. Mula po noong August 18, nalaman po natin that they entered Indonesia territory through Batam via ferry. At mula noon po, trinak na po sila dahil we coordinated po with the Indonesian immigration requesting assistance in locating and reviewing the documentation of the said individuals. At dun po, through their tracking, nakita po nila when they attempted to exit Indonesia itong dalawang ito, kaya po nila hinuli. So pumasok sila via ferry sa Batam tapos nagpaplano na sila na dun din sila lalabas. Alam po ba natin kung ano yung plano nila patungo saan? It seems like it po na mukhang lalabas na rin sila ulit ng Indonesia. But not clear pa po from immigration authorities doon kung ano po ang next plans nila. Ms. Dana, kung si Alice Guo walang record po na umalis ng bansa, ganun din ba sina Sheila Guo at Cassandra Leong? Si Cassandra Leong po nakaalis na po as early as June before pa po nagkaroon ng mga hearing sa kanila. Same with po with Sheila Guo, wala rin po siyang recent travel history. That's why when we confirmed, initially na-confirm po natin yan with Singaporean authorities na nandoon po sila noon, ay nagsimula na po yung tracking natin doon sa mga movements nila and backtracking po doon sa mga prior activities nila. So, si Cassandra Leong, talagang June, sabi niyo nga po umalis. Si Sheila Guo, paano po siya nakalabas ng bansa? May record po ba tayo? Si Sheila Guo po, parehas po ni Alice Guo, walang record po ng kanilang pag-alis. Tinitingnan po natin, mukhang illegal means din po ito. Sa inspection po ng travel document ng kanyang pasaporte, Philippine passport na ipinakita po pagbalik niya ng Pilipinas. Nakita po na nga siyang markings or annotations ng Philippine immigration, meaning hindi po siya dumaan sa mga formal na ports po natin, kagaya ng airports and seaports. At mukhang illegal means ang dinaanan niya para makalabas ng bansa. Siya po ay nakitaan ng entry sa Sabah, Malaysia. That's why it further solidifies po itong ating teorya na illegal po ang pag-alis niya at pagtawid po papuntang Malaysia. So talaga pong nag-backdoor po sila. Pero makakakuha po ba tayo ng record na they traveled domestically, yung travel nila domestically? Kasi kunwari galing dito Metro Manila, possible na lumipad patungong Tawi-Tawi, tapos doon sila sumakay. Makakakuha po ba tayo ng ganung record mula po sa mga airline? Kasama po yan sa mga tinatanong-tanong natin sa mga investigation po ng ating intelligence division because kailangan po nating masundan yung movements niya all the way from Tarlac, mula Tarlac po, at kung paano siya nakarating ng Sabah, Malaysia. And that's part of what we're backtracking.
meron na po tayong mga sinusundan na leads, but siguro hindi muna natin mailabas ngayon because we have yet to confirm the information that we have received. Bukod po kina Sheila Guo at Cassandra Ong, may iba pa bang kasama si Alice na umalis po ng bansa? Si Wesley Guo po, nakita po natin na kasama niya in Singapore, and we suspect po na sabay-sabay silang umalis ng bansa illegally at the time na umalis po si Alice Guo. And with your coordination po sa Indonesian government, ay meron na ba silang update ukol po dito kina Alice Guo at Wesley Guo? Nasa Indonesia pa po kaya sila? Ang last monitoring po nila ay nasa Indonesia pa po. Ongoing po ang tracking at ready po ang team doon para bantayan po yung ginagawang operation. Nagpapasalamat po tayo sa Indonesian Immigration for their prompt response nung nalaman po nila na nandoon itong mga tinuturing na natin na pugante sa bansa nila, ay they acted upon it immediately. At mamamonitor po nila kung magtangka po silang lumabas ng Indonesia na katulad nitong plano sana ni Cassandra Leong at ni Sheila Guo, yun lang, naunahan sila ng authorities. Yes, meron po yung mga immigration check doon po sa pinadaanan nila dahil yun po ay ferry port. Kung sila po ay tatawid via ferry o kaya naman po kung sila po ay lilipad via airplane, dadaan din po sila sa Indonesian immigration, and the Indonesian immigration would be able to intercept them already. Yung mga passports po na ginagamit nila at ginamit nila, those are legal ones? Si Cassandra Leong po has a Philippine passport. Well, sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita na violation with regards to that. Kaya po, ang case niya po is with the NBI. But Sheila Guo has an immigration deportation case po. Nag-charge na po tayo. Sinimulan na po natin yung kaso against her because she was found to be holding a Chinese passport. A Chinese passport with a different name in a different state of birth. It's an entirely different identity. And because of this po, we have reason to say na ito pong kanyang Philippine passport ay maaaring fraudulently acquired at siya po ay illegal alien that has been misrepresenting herself as a Filipino. Siya rin po ay charged for undesirability, for being an alien po na yung presence ay nagiging pabigat na po sa Philippine government. So yung pong passport ni Sheila Guo, okay, meron siyang ginagamit na Philippine passport and Chinese passport. Tama po ba? Yes, tama po kayo, Dad. Yung Chinese passport niya po has not been used yet, pero ito po ay valid up until 2031. Pero ano po to, hindi peke? Legit na Chinese passport? Would we know? It has yet to be verified po by the Chinese government, but from the initial investigation po natin, mukhang legitimate Chinese passport po ito. Yun pong Philippine passport na ginagamit niya ay legitimate Philippine passport din? That's right po. Legitimate Philippine passport din po ang hawak niya. So magsasanga po ito. Paano nakakuha ng legitimate na Philippine passport? Same din po doon sa investigation on Mayor Alice Guo, mukhang it stems from a lot of other Philippine documents that they were able to acquire through fraudulent. So paano po yun, Ms. Dana? She's not a Filipino citizen, pero meron siyang Philippine passport. Pero yung Chinese passport din po niya ay a different identity. So eventually, i-deport din natin siya sa China. Yun po ang punitive action ng immigration once mapatunayan po natin na isa siyang illegal alien dito sa Pilipinas. Then the final action po is... Ms. Dana? Ms. Dana? All right. Ms. Dana? Alright, naputol po ang ating linya ng komunikasyon pero babalikan natin si Ms. Dana Santoval ukol po dito sa sitwasyon nga, update kina Sheila Guo at kay Cassandra Leong.
Tiniyak ni Mandaue Cebu Mayor Jonas Cortez na hindi niya iipitin ang operasyon ng City Hall sa kabila ng ipinataw sa kanyang suspensyon. Yan at iba pang balitang dako, hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale. Maingod to Cheryl, nanawagan si Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa kanyang mga supporters na maging mahinahon sa harap ng suspension order sa kanya ng ombudsman. Sabi ni Cortez sa unang pagkakataon na nagpaunlak siya ng interview, pagkatapos nga ng kanyang suspension, manatili siyang alkalde hanggat wala ang implementing order mula sa DILG o sa ombudsman. Pero pangako niya, hindi siya magpapatawag ng rally o barikada sa City Hall. Isang taong suspension ang pinarusa kay Cortez dahil sa pag-appoint ng head ng Social Welfare Office na hindi umano kwalipikado. Pero tingin ni Cortez, may bahid politika ang desisyon. Narito ang pahayag ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Daghan kayong gusto mag-rally, ako gid silang inandili. There's no need. We have to respect unsay decision atong subayon ang proseso legal nga pamaagi. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, sira-sira na ang ilang portion ng rubberized track ng Cebu City Sports Center na ginamit lang noong July para sa palarong pambansa. Sa report ng The Freeman newspaper, hindi umabot sa 13mm ang lalim ng rubber tracks, kung kaya may mga parte ng tracks na natatanggal na ang rubber. Gusto tuloy itong ipaayos ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia sa kontraktor. Nangako naman daw ang kontraktor na gagawin muli ang mga areas na sira-sira ang mga rubber tracks. Nasa 25 million pesos ang ginasta ng local government para sa renovation ng Cebu City Center or Cebu City Sports Center kasama na ang rubberized tracks. Mao ka na ang mga balitang dako karong adlaw. Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Sa puntong ito, magkakausap natin muli si Immigration Spokesperson Dana Sandoval tungkol pa rin sa kaso ng hinahanap na ring dismissed Mayor Alice Guo. Miss Dana? Hello. Magandang hapon po muli. Apo. Doon po sa naiwan ko na katanungan nung naputol tayo. So ngayon po na okay, si Sheila Guo ay may Philippine passport pero illegally obtained because she's not even a Filipino citizen. Tapos yung sa Chinese passport din po niya ay iba yung kanyang pagkakailanlan. So after niyang harapin yung mga kaso niya dito, ay i-deport din po natin siya sa China dahil may kaso rin siya kakaharapin doon. Ang final punitive action po ng Philippine Immigration is deportation and blacklisting. So once everything has been proven na siya po ay isang illegal alien, we deport her po and blacklist her name po from the Philippines. But we have to wait for the na matapos po yung mga pending cases niya dito sa Pilipinas. Kailangan po ma-resolve muna ito at kung sabihin po ng korte na kinakailangan niyang mag-serve ng time here in the Philippines, she has to serve that time first and resolve all her cases in the Philippines before we can implement her deportation. Ms. Dana, kahapon po nagkaroon ng lituhan kung saan dadalhin sina Guo at Ong. Ang arrest order kasi ni Ong sa Kamara po, di po ba? Habang sa Senado naman itong si Sheila Guo. Pero una silang dinala sa Bureau of Immigration. Bakit at nagkaroon din ba ng interrogation po sa kanila sa immigration? Hindi po. Nagkaroon po tayo ng coordination with the Department of Justice, with NBI, with also the Senate and Congress. On the arrest of Sheila Guo and the arrest of the NBI for Cassandra Leong. Doon po sa proseso, pag-land po nila, we take custody po, immigration took custody of Sheila Guo as she is being charged for a deportation case. Dinala po siya sa ating main office for inquest, medical po, and booking procedures. Pagkatapos po noon, nung kanilang medical, dinala po silang dalawa naman, papunta po doon sa NBI kung saan po humaharap din po sila ng ibang mga kaso that are being filed by the NBI. After that po, ipipresenta po sila ng NBI sa Senate Sergeant at Arms na siya rin pong merong arrest warrant sa kanya. Nagkaroon po ba ng interrogation kayo sa BI? May mga mahalagang impormasyon po ba silang naibigay?
During their stay po, during our inquest, wala po silang masyadong sinabi. They refrain po from saying anything apart from those needed during the inquest. We actually waited a while po for their lawyer. I think inabot po tayo ng alas 10 ng gabi until matapos po yung inquest because they waited for their counsel before they could start po. At mula po sa BI, inilipat sina Guo at Ong sa NBI. Sabi nyo nga po, sabi ni Attorney Ferdinand Topacio na abogado ngayon ni Ong, wala naman standing warrant on any crimes yung dalawa sa Pilipinas. Bakit sa NBI sila itinurn over? Hindi po ako makakasagot with regards to their standing crimes here because from what I believe po, NBI is filing cases as well against them. Dumating po sa NAIA na naka-wheelchair si Sheila Guo. Kumusta po yung resulta ng kanilang medical? Si Sheila po, nung dumating po ay maayos naman po, deplaned ang eroplano po ng maayos. But because sa dami po ng mga tao that were there, marami din po yung mga kasamahan natin sa media that wanted to interview or take photos of her. Medyo naging cramped po yung area and I think medyo lumipis po ang hangin kaya nahirapan po siya. That's why nagkaroon po ng assistance sa kanya, nagbigyan po siya ng wheelchair at medyo naluwagan po yung area. Nung nagka-medical po nung gabi, wala naman po nakitang any issues or problems with her health, which is a good thing po. And so far, even during her stay in the NBI, wala po tayong natatanggap na report of any medical problem na doon. Sabi nyo nga po kanina ay hindi naman po sila masyadong nagsalita and karapatan naman po nila yan. At I'm sure hinihintay nila yung kanilang mga abogado. Pero at least man lang ba na itanong at sumagot po ba sila kung magkakasama sila, nila Alice Guo at Wesley Guo, sila pong apat? They did not give any information of this, but it was evident po that they were all together. Apart from the information that we got from Singaporean immigration na sila po ay magkakasama, there were also other indicators, kagaya po ng luggage tags na ang nakalagay pong pangalan ay Alice Guo. Yung kanilang travel histories po ay magkakasama. So they were really traveling together and crossing borders sa Asia. Panghuli na lamang po, balikan ko si Alice Guo at Wesley Guo. Ano po ang assurance po ng Indonesian authorities sa atin? Anytime soon ho ba ay matutuntun na nila si Alice Guo? Very positive po tayo sa magiging action ng Indonesian immigration. Mabilis po sila nung nalaman nila ang kaso po ni Mayor Alice Guo. That's why we're very confident na maibabalik po itong mga ito despite traveling out of the country illegally para harapin po nila yung mga kaso po sa kanila dito sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Magandang hapon. Magandang tanghali mga kapatid. Inaaralan ng Diocese of Pasig na gawing santo ang katekistang si Laureana Franco, mas kilala bilang si Kaluring. Nagsilbi bilang katekista si Kaluring sa St. Michael Parish sa Taguig City. Naadvoka siya ang alagaan ng mga may hirap at may sakit. At kung kayo ang tatanungin natin mga kapatid, ano dapat ang katangian ng isang santo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Kailangan kasi daw, pag santo, siyempre pakita mo yung ang lapis mo na maging mabuting tao sa kapwa mo. Ganon yon. Mabait ka sa kapwa-tao mo. The best yung ugali mo. Marunong makipagkapwa tao. Hindi siya nakakalimot sa Panginoon Diyos. Lahat ng bawal na susunod niya. Dapat po ay mabait at saka may paniniwala siya sa mga tao. Dapat pinapakinggan niya ang mga hinaing. Mayroon siyang pakikipagkapwa, paalalahanin siya sa mga tao. Maging deboto siya, mabait. Parang inaala niya yung buong buhay niya dun sa pagiging pare para maging saint po siya. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
kapatid, nasa Quezon City tayo ngayon at syempre as a pop girl era ang ating galawan today dahil magli-listening party tayo kasama ang pambansang sad girl na si Jada Avansado at syempre magkakaroon kasi siya ng bagong album, no, yung Sad Girl Hours, sa ipapalabas sila sa August 30. Ngayon nga inaantay na natin ang kanyang pagdating, o diba, dahil dumadating na din yung mga masisipag nating kapatid sa press ngayon para makatsikahan din si Jada in a bit. Pero naku, umasa na kayo na kahit masaya ang puso ninyo, mapapaiyak kayo ni Jada sa kanyang mga sinulat na kanta dito sa kanyang bagong album. But anyway, bibitin ko muna kayo tungkol dyan dahil wala pa nga si Jada, diba? Antayin muna natin siya. But eto talaga ang hindi nakakabitin, ang pag-arangkada pa lalo ng storya ng Batang Quiapo dahil si Tanggol parang may nahanap ng kakampi, guys. Oh my gosh, in the form of Rosana Roses. Yan ang iba pa sa report na ito. Ikaw pala si Tanggol. Matunog na matunog ang pangalan mo dito sa Quiapo. Pumasok na sa FPJ's Batang Quiapo si Rosana Roses bilang ang negosyanteng si Boss Divina. Sa kanyang unang eksena, nakipag-deal si Divina kay Tanggol kapalit ang diamanteng Star of Venus. Kung gusto nyo, alokin ko kayo. Sososyo ko kayo sa lahat ng negosyo ko. Ano pong ibig sabihin? Lahat ng nakikita nyong sasakyan, lugar at ari-arian ko magiging kahati ko kayo. Kapalit ng diamanting ito. Yayaman na ba talaga si Tanggol? Sa isang panayam, sinabi ni Osang na magiging magkaibigan din sila ni Tanggol sa serye. Abangan niyo po ako gabi-gabi para malaman niyo kung gaano ka-importante ang karakter ko sa buhay ni Tanggol. Matatanda ang nagkasama na rin sina Rosana at Coco Martin sa FPJ's Ang Probinsyano. Abangan ang iba pang mangyayari sa Batang Quiapo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. Mas daring na Piolo Pascual ang mapapanood sa pelikulang Real Life Fiction, kung saan leading lady niya si Jasmine Curtis Smith. May more than usual daw itong body exposure para sa hunk actor. Eh, paano nga ba siya napapayag? Hindi ko alam. Siguro dala ng pandemic yan. Trending naman ang pag-share ni Papa P sa kanyang Instagram stories ng screenshot ng chikahan nila ng longtime friend na si Bea Alonzo. May chika kasing may rivalry raw ngayon ng dalawa, lalo na't katapat ng Pamilya Sagrado sa TV5 ang show ni Bea. We were talking about dinner kasi nga it's long overdue. So, and then we were saying, sabi ko nga, magkatapat yung shows natin, no? Mahanap, ano? Pero that's it. I mean, there's nothing, no rivalry whatsoever because, you know, at the end of the day, we're friends. Speaking of friends, trending din ang pagdirect ng kaibigan niyang si Coco Martin sa mga aksyong eksena ng Pamilya Sagrado. Sabi ko, hindi mo ako ginigay sa show mo. Sabi niya gano'n. Sabi niya, nahihiya siya sa akin. So finally, when there was an opportunity for him to direct one day ng mga fight scenes, so, napakabait, napaka-passionate. Bukod dito, busy rin si Papa P sa filming ng Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom, kasama si Bossing Vic Soto. It's a powerhouse cast and the set, hanep. Hindi mo naka-questionin yung production value. Abangan ang The Kingdom sa MMFF 50. Bibida naman si Carlo Aquino sa isang international film. Kasama ang Emmy-nominated actor na si Takehiro Hira. Shoot ang pelikulang Crosspoint sa Tokyo. Kwento ito ng isang Pinoy actor na illegal na nagtatrabaho sa Japan. Mapapanood ang Crosspoint sa Oktubre. Alright mga kapatid, happy Friday at long weekend sa mga kapatid natin. Yan muna latest mula rito. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita ang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo
para sa Pilipino. Thank you, EJ Obiena, for representing Team Philippines. We are proud of you. Mga programang mapapanood ngayong Biyernes sa 1PH. Alas 12 ng tanghali, 1 Balita Pilipinas with Cheryl Cosim. Alauna ng hapon, Christy per Minute. Alas 2 ng hapon, 1 TED sa radyo.